So, what's up sa inyo mga kaibigan, and again, nandito na naman si DJ May para sa isang panibagong vlog. At guys, I think this vlog is magiging sobrang simple lang, especially doon sa mga content creators na nakapokus about sa pagkain. Alam naman natin na madami ding content creators ang gumagawa ng channel about food vlogs, about tourism, no? About dun sa mga sikat na kainan sa Pilipinas or sa ibang bansa. At dito guys, bibigyan ko lang kayo ng idea doon sa mga contents na pwede nyong i-showcase sa inyong mga bagong gawa na YouTube channels. Kasi alam ko, yung iba din sa inyo is gusto magsimula ng kanilang mga YouTube channels every time na kayo po ay gagala or parang gusto nyong i-document yung mga lugar na pinupuntahan nyo, especially if related siya sa pagkain. So dito guys, as you can see, ang daming shorts at ang daming videos about contents or content creators na gumagawa ng ganitong content dito sa YouTube. Okay? At maaaring yung iba sa inyo isipin na masyado ng crowded. Parang yung iba is mawawalan sila ng gana na subukan na gumawa ng channel about food vlogs. Okay? So dito guys, gusto ko lang i-inform sa inyo na dito sa YouTube, there's no such thing as a saturated niche. Pag sinabi kong as a saturated niche is yung parang sobrang dami na or let's just say madaming kakompetisyon. So, aminado naman tayo na madami talagang content creators dito sa YouTube na nakapokus sa foods or sa mga pagkain. Okay? Pero hindi yung dahilan para hindi umangat yung mga videos nyo dito sa YouTube. At napatunayan na po natin yan sa mga videos na ginagawa natin, especially dun sa mga tips na ginagawa natin sa ating channel na kahit na sobrang daming content creators na nagbibigay ng tips dito sa YouTube, but still, dumadami pa rin naman ang subscribers and views ng ating channel. So for sure guys, ganun din sa mga content creators na nakapokus sa pagkain. Okay? Unang idea doon sa mga kaibigan natin na gusto mag-start ng kanilang food vlogs dito sa YouTube is make sure na simulan nyo muna doon sa pinaka-basic. Okay? So pag sinabi kong doon sa pinaka-basic, it's like punta ka sa isang lugar and then i-vlog mo kung ano yung kinakain mo. Hindi mo naman kailangan maging perfect sa una kasi kanya-kanya po tayo ng way paano tayo mag-record, paano tayo mag-video sa ating sarili. At kanya-kanya naman yung pamamaraan ng content creators, how they will do their vlogs. Kasi yun yung, dun magi-stand out yung originality ng isang content creators. Kasi ang nagiging problema ng mga bago dito sa YouTube is meron silang pinagagayahan na isang content creator na kahit hindi pasok dun sa personality nila is pipilitin nilang gayahin, which is ang lagi ko sinasabi sa inyo, just be yourself, maging original kayo sa pamamaraan na alam nyo, especially dito sa YouTube, lalo na kung papasok kayo sa food vlogging. Kasi pagdating sa food vlogging, hindi lang naman yung pagkain ang gustong panoorin ng mga viewers. It's how you will do your vlog, kung paano mo gagawin yung vlog mo sa sariling pamamaraan na kaya mo. And of course, doon nakikita ng mga viewers or magiging subscribers mo yung personality na meron ka. So that's why itong mga nakikita natin dito ng mga food vloggers, they have their own personality. Meron silang iba't ibang paraan paano sila mag-vlog. Meron silang kanya-kanyang way, meron silang kanya-kanyang method, but still, even though sobrang dami nila, meron talaga silang viewers kasi kanya-kanya naman sila ng pamamaraan eh. It doesn't mean na sobrang daming content creators na gumagawa ng food vlogs dito sa YouTube, hindi ka na mag-i-stand out. Lagi mong tatandaan na wala sa dami yan. Okay? So talagang dumarating yung point na mag-i-stand out ka talaga. Kung hindi mo pa oras ngayon, malay natin, next month, next year, so umangat yung YouTube channel mo, especially dito sa food vlog. Okay? So based observation natin guys, mas nag-i-stand out talaga yung mga content creators na may catchy thumbnails. Okay? And doon sa title ng mga videos nila is nakukuha nila agad yung attention nung viewer. Parang ito, I tried every noodles in Thailand. Okay, the bad ones too. So yung thumbnail niya ang ganda. So yung channel niya, Best Ever Food Review Show. So dito guys, malaki yung chance na panoorin siya ng viewers. Kasi lalo na dun sa mga curious,
no, doon sa mga sabihin natin yung mga kaibigan natin na hindi pa nakakapunta ng Thailand and parang gusto nilang pumunta ron, and of course manonood muna sila ng isang vlog na related sa noodles sa Thailand. Like for example, ako curious ako sa bawat noodles na pwedeng kong tikman sa Thailand. So itong video na to, for sure papanoodin ko to kasi ang title niya ay "Tried Every Noodle in Thailand, the Bad Ones Too." So parang sinabi niya dito, kahit yung hindi ganun kasarap, sinubukan niya. Okay? And every thumbnail, as you can see, talagang catchy siya. Katulad nitong isa, kay The Chewy Show. Okay, so ang ganda nung thumbnail niya. At the same time, is talagang yung title niya, hindi ganun kahaba. Pero magigets mo agad yung ibig niya sabihin. At guys, sobrang dami. Okay, sobrang dami. So, yung tip na may bibigay ko sa inyo guys, lalo na kung nagsisimula pa lang kayo as a food vlogger, wag nyong gawin masyado na sobrang complicated nung mga vlogs na gagawin nyo kasi alam ko bilang bago, gusto nyo agad makuha yung perfect element dun sa mga videos na gagawin nyo. Pero para sa akin kasi guys, experience talaga yung makakapagturo sa inyo at experience din yung magbibigay ng idea sa inyo paano nyo gagawin yung sarili nyong vlog in your own original way. Kasi lahat ng mga content creators na ito, may kanya-kanya po silang method na sinusunod. At yung method na yon hindi siya na ituturo. Sa mga gamers na naghahanap ng murang diamond sa Mobile Legends or ikaw man ay live streamer sa Popolive app na naghahanap ng murang coins, guys, pinapakilala ko sa inyo ang CocoDP. So dito sa CocoDP guys, sobrang daming games dito, meron din mga vouchers and of course live streaming app na talaga namang makakamura kayo dun sa mga in-game coins or dayas nila. At guys, pwede nyong i-check yung region. Dito po siya available. You can check it yourself. Just click the link na nasa comment section ng video na to. And dun po sa mga gusto makakuha ng exclusive discounts dito sa CocoDP, huwag nyo pong kakalimutan na i-login ang inyong mga Google accounts. Starting October 31 to November 13 is merong event ang CocoDP na Trick or Treat Your Feed doon sa mga magko-comment ng kanilang Halloween decor doon sa post ng CocoDP sa kanilang X accounts and of course sa kanilang Facebook account. So ngayon guys, ituturo ko naman paano kayo makabili ng coins para sa Popolive dito sa CocoDP. Una, i-click nyo lang po yung Popolive app. Step number 1, ilagay nyo po yung user ID number ng inyong Popolive accounts. Step number 2, pumili kayo ng package na gusto nyo. Step number 3, pumili kayo ng payment method. Pero kung gusto nyo makuha yung maximum 2% discount ng CocoDP, ang gamitin nyo po ay yung CoCoin. Step number 4, ilagay po ninyo ang inyong email address at yung final step, click buy now. So guys, wala pang 30 seconds, makukuha nyo na po yung package na binili nyo at pwede nyo po itong i-check sa inyong mga accounts. So ano pang hinihintay nyo guys? Visit CocoDP today for more info. Kasi itong mga ito, sa tagal nila sa content creation, dun nila nadidiscover yung step-by-step procedure na babagay sa personality nila at doon sa mga vlogs na ginagawa nila sa mga channels nila. So meaning, yung mga content na ginagawa nila, hindi lang yan basta yung dahil pinilit nila na i-produce ito in a short period of time. So lahat nung pamamaraan na ginawa nila is nagmula lang siya doon sa experience nila as a food vlogger. Okay, so yun yung ibig ko sabihin. Parang ito, the more best ever food review, pwede natin puntahan yung channel niya. And doon sa video, yung pinakamatagal niyang video 6 years ago. So yan yung unang video ng channel na to. Okay? So ibig sabihin, itong mga channels na ito, no, alam na nila yung goal nila sa simula pa lang. And yung goal na yon, naging consistent lang sila, inalagaan nila yung algorithm ng channel nila hanggang sa dumating sila sa point na gumanda lahat yung kalidad, no, mapa thumbnail, mapa video editing, mapa yung ginagamit nilang mga cameras. So yung technology na ina-apply nila, let's just say yung mga gamit na ginagamit nila sa pagbablog, 'di ba? So lahat 'yon gumaganda. Kasi parang ang YouTube guys, investment siya. Nasa una, hindi ka man magsimula ng okay, hindi ka man magsimula ng may magandang camera, but still yung mga videos na ina-upload mo, as long as ginawa mo naman siya at talagang mahal mo yung vlogs na ginawa mo, andyan lang naman siya sa channel na to eh. Hindi siya mawawala. Okay, so parang investment lang din siya. Okay, so back natin. And ayun guys, basta ang pinakang advice ko sa inyo na pwede nyong
i-apply sa mga channels, no? Especially kung kayo po ay nagsisimula sa food vlogger, pwede kayo magsimula doon sa pinakang basic way ng pagbablog. Like, pwede kayong pumunta sa isang restaurant or kainan and then i-vlog nyo lang siya. Magsalita kayo ng konti, explain nyo kung ano yung nakikita nyo doon sa video, explain nyo kung ano yung kinakain nyo, and of course, wag nyo kakalimutan yung presyo, yung address nung kinainan nyo, kasi yun lang naman guys yung pinakang basic information na pwede nyong i-vlog sa isang lugar. Wag nyo kakalimutan yung address, wag nyo kakalimutan yung presyo ng mga pagkain na kinain nyo, and of course, no, pakita nyo yung personality nyo, diba? Yun kasi yung gusto ng audience, at ito yung nagiging reason para maging unique kayo sa ibang content creators. Pangalawa, pwede naman kayong gumawa ng tutorial about sa mga niluluto nyo. Kung may mga putahe kayo na kayang lutuin, like unique dish na kayo lang ang nakakaalam, pwede nyong gawa ng tutorial. Kung gusto nyong sabihin yung secret recipe or what. Kasi ito, may mga content creators din talaga nowadays na sobrang galing nila magluto. At yun yung nagiging reason para mag-stand out sila sa ibang content creators na kaparehas nila yung niche. Okay? And then, pangatlo, pwede rin silang gumawa ng restaurant review. So, wala siyang pinakaiba doon sa una, doon sa basic vlogging about food vlogs. Yung pangatlo, restaurant review. As in, lahat i-review mo. Yung lugar, yung itsura ng lugar, yung presyo ng mga pagkain, paano ginagawa yung pagkain doon, yung dining area, at marami pang iba. Okay, at pangapat, pwede rin kayong gumawa ng vlogs about sa mga basic Filipino foods, lalo na in demand ito ngayon. So, ang daming may business ngayon sa Pilipinas na all about foods or all about pagkain. So, hindi kayo mauubusan ng content dito, lalo na kung dun sa lugar nyo is ang dami talagang kainan, ang dami talagang mga tao na sabihin natin magaling magluto. So, pwede nyong i-vlog yon, pwede nyo silang kausapin kung pwede nyo ba silang i-vlog. And para sa akin guys, kailangan talaga may permiso ng mga tao na isasama nyo sa video kasi para safe tayo. Kasi sa panahon ngayon may tinatawag tayong National Privacy Commission or NPC na may mga batas sila na bawal po talaga, or let's just say na hindi naman sa bawal, parang kailangan muna natin humingi ng permiso. Nagawan ko siya ng vlog eh. So tingnan natin guys. Ayan, alam ko nagawan ko to ng vlog eh. Silipin lang natin saglit. Ayan, sa mga content creators na mahilig magsama ng tao sa content nila, so pwede nyo panoorin ito guys, para kahit paano ito. Ayun, National Privacy Commission's Guidelines. Okay, so ito guys, diniscuss ko dito kung about saan ba talaga yung NPC or yung law doon sa mga content creators na minsan lumalagpas sila sa limit, no? Na isasama nila yung mga tao na ayaw naman talagang sumama doon sa vlog. So hangga't maaari guys, magsabi tayo. Okay? So yun lang naman guys, sobrang basic ng vlog natin for today, and of course ako bilang viewer sa mga food vloggers na to is may mga natututunan din ako sa kanila na kahit papaano nagagawa natin ng tips para sa inyo bilang isang content creator na gusto magsimula this year or next year, lalo na sa food vlogs. Hindi pa uli ang lahat guys, no? Lagi kong sinasabi na dito sa YouTube, no, lahat po tayo pwede maging vlogger kung gugustuhin nyo. So there's no such thing as dahil sa sobrang dami na ayaw kong simulan kasi for sure hindi naman ako makikilala. So guys, huwag niyong isipin yon. So dito sa YouTube lahat po ay posible. So kahit nagsisimula ka pa lang, it doesn't mean na hindi mo mahihigitan yung iba sa mga videos na nandito. So guys, lahat po itong mga ito nagsimula lang din sa zero. At ngayon, as you can see, talagang nakikilala na po yung mga channels nila ng paunti-unti. Diba? So kung kaya nila, kaya nyo rin. And kung sa tingin nyo guys, medyo madami kayo natutunan sa vlog natin for today, don't forget to subscribe our channel, DJ May, for more videos like this. And guys, gusto ko lang din i-shoutout yung ating mga solid viewers na lagi nag-aabang ng vlogs natin last week or this week. Kaya so mega love shoutout po sa inyo. At syempre guys, sa ating mga exclusive members na nagpa-member last month and this month, ayan, mega love shoutout po pala sa inyo. Ayan, maraming salamat po. At bilang perks, ipinopromote or pineplex natin sila every end of our video para kahit paano magkaroon sila ng exposure sa ating channel. At meron po silang tinatawag na monthly community post na every month ipinopost po natin sila sa ating community. At yung pa-member pala sa ating channel guys is $1 per month lang po yan. So naglalaro ng parang 57 to 58 pesos lang every month.
Okay? And kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin po pala kayo sa vlog natin na for today, pwede nyo panoorin yung video na ilalagay ko sa end screen and of course yung ating DJ May YouTube Tips playlist na for sure makakatulong sa inyo lalo na kung kayo po ay baguhan na content creator dito sa YouTube. So yun lang naman guys, maraming salamat sa panonood and God bless po sa ating lahat.